Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful though ye nations rise, join the triumph of the skies with the angels. Okay, magandang hapon sa inyo, Ronaldo, Mark, and Warren. Meron lang ako isang tanong sa inyo. Yung tanong ko sa inyo, ano ang pinaka maganda, importanteng regalong natanggap ninyo sa mga nakaraang taon para sa Pasko? Meron ba? Kahit kumagamit. Gamit na ano? Katulad ng Mga damit, tas gadget. yan, mga pinakamaganda at importante. Anong mga gadget ba yan? Tulad po ng cellphone, iPad. Mga Aba, talo mo pa ako eh. May iPad ka, wala akong iPad. Ikaw, Ronaldo? Damit, sapatos. Okay. Okay. Cellphone. Ikaw, Warren? ano po, cellphone sa mga damit. Yun ang pinaka-importante na... Kasi po sa kabataan, yung mga ganda talaga. Okay. So, masayang-masaya kayo siguro na nakuha na yun. Opo, masarap po. Okay. Kasi may kulang po sa akin. Ano kulang? Wala po akong girlfriend. Wala kang? Girlfriend po. Girlfriend. Oh, sorry, wala akong may re-regalong girlfriend sa'yo. Okay. Okay. So, para sa Pasko, yun ang pinaka-importante, mas magagandang regalo na tanggap ninyo. Pero tatanungin ko kayo, ang Pasko ay araw ng pagbibigay. Di ba? Sa tingin nyo, ano ang kaya nga nakatanggap kayo ng regalo eh. Ano sa tingin nyo ang pinaka-importanting ibinigay sa Pasko? Pera ba? Ako po, mga pagsasama ko. Pera, Sama-sama po ng kapatid. pamalo. Okay, yun ang pinaka-importanting naibigay sa Pasko. Okay. Alam nyo, pag akong tinanong nyo, anong pinaka-importanting regalong naibigay sa Pasko? Alam niyo, babalik ako dun sa... Yung sagot ko, babalik dun sa dahilan kung bakit nagkaroon ng Pasko. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Pasko ay dahil sa ibinigay si Kristo, si Jesus, di ba? Binigay siya, iniregalo sa mundo. Bakit ba kailangan iregalo siya sa mundo? Ano sa tingin yung dahilan? Para po sa mga tao po. Release na landas. Para Para sa tao po mga nalilis na landas. nailihis ng landas. Okay, kayo kaya, nalihis ba kayo ng landas? Hindi? Hindi po namin masasabi. Di ba sabi? Okay, tingnan natin kung kayo ay nalihis sa landas o hindi, okay? Meron ako mga tanong sa inyo, sagutin nyo sa akin ha. Truthfully, honestly. Okay, una, nakapagsinungaling na ba kayo? Ang tawag sa inyo kung nakapagsinungaling na kayo? Mas eksakto, kung kayo ay nagsinungaling, ang tawag sa inyo, kung yung nag-jaywalk, ang tawag sa kanya jaywalker. Kung ikaw nagsinungaling, ang tawag sa'yo? Ha? Sinungaling. Okay. Nasubukan nyo na bang magnakaw kahit na pinag-uusapan kasing lit na isang candy? May-ari pa kapatid nyo? Ako po yung kukup lang po ng pera sa magulang. Okay, pero tatanungin kita, Mark, meron bang halaga yung kailangan mong nakawin para tawagin ka magnanakaw? Okay, so kung nagawa nyo na, ang tawag sa inyo? Magnanakaw. Kilala si Jesus, di ba? Okay, pinag-usapan natin siya. Meron siya isang sinabi, tumingin ka pa lang daw sa isang babae na may pagnanasa sa isip mo, pakikiapid na yon sa harapan ng Diyos. Masasabi nyo ba na kahit isang beses sa buong buhay ninyo, hindi nyo pa nasubukan tumingin na may pagnanasa sa isang babae? Depende po sa babae, kung maganda. Okay, pero sana nasubukan nyo na. Okay, so ibig sabihin, nakiapid na kayo sa harapan ng Diyos. Dahil yan sabi niya, tumingin ka pa lang na may pagnanasa, pakikiapid na yon. Alam nyo ba kung ano inamin nyo ngayon? Inamin nyo na 3 sa 10 utos ng Diyos na labag nyo na. Meron pa 7 tayong hindi pinag-usapan. Merong utos laban sa hindi paggalang sa magulang, merong utos laban sa pagsamba sa mga rebulto, may mga utos tungkol sa paggalit sa kapwa na tinitignan ng Diyos na katumbas sa ipagpatay. Pero hindi na natin pinag-usapan naman na yun. Pinag-usapan lang natin 3. Okay? At doon sa 3 pinag-usapan natin, sumablay kayo. Okay. Kung kayo mamamatay itong oras na to, huwag naman ngayon ha, bigla kayong namatay, humarap kayo sa Diyos para hatulan niya. Ano kaya ang
magiging hatol niya sa inyo? May sala o walang sala? Meron? Okay. So, masasabi ba natin na napariwara rin ang buhay niyo kung tatanungin natin ang Diyos? Kung pamantayan niya, patitignan natin 10 utos niya. Paglabag sa utos niya, titignan natin. Sa tingin niyo ba, pwede kayo masabing sa harapan ng Diyos, napariwara kayo sa Kanya? Bakit hindi? May mga utos siya. Nilabag ninyo. Bakit hindi kayo napariwara kung gano'n ang sitwasyon? Siguro po, dyan na rin po. Kasi Na, hindi rin po namin nasunod. hindi niya nasunod, di ba? At sabi nyo, ang magiging hatol niya sa inyo, kung humarap kayo para hatulan niya, guilty. At dahil sa guilty kayo, saan kaya kayo dapat dalhin ng Diyos? Langit o impyerno? Di ba malaking problema yon? Okay. Alam nyo, yun ang dahilan kung bakit binigay si Jesus ng Diyos. Bakit pinadala si Jesus na isang Diyos na walang kasalanan sa lupa? Para yung mga kasalanan natin may magbayad. Alam mo bakit? Ang sabi kasi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mamamatay tayo, magdurusa tayo sa impyerno dahil sa kasalanan natin. Ayaw ng Diyos na mangyari yon. Kaya ang ginawa niya, pinadala niya si Jesus para siya ang mamatay para sa atin. Okay? So, kaya ako nga sinasabi sa inyo, siya ang pinaka-importanteng iniregalo. Okay? Sa araw ng Pasko. Dahil kung hindi siya ireregalo sa atin, okay? Kung hindi siya ireregalo sa atin, tayo pupunta sa impyerno. Okay, ngayon, nakahanda yung regalo. Nasa harapan na natin. Hinihintay na lang ng Diyos na kunin natin. Paano natin makukuha yung regalo na yon? Sabi niya, ganito. Una, pagsisihan mo yung kasalanan mo. Aminin mo na naging masama ka. Huwag mo nang isipin na mabuti ka. Aminin mo na napariwara ka sa Kanya. Okay? Humingi ka ng tawad at hilingin mo na mabuo ang isang tunay na kahihiyan sa puso mo pagdating sa kasalanan na sa sobrang hiya mo, ayaw mo nang ulit-ulitin yung kasalanan. Naintindihan niyo ba? Pagsisisi ang hinahanap sa iyo ng Diyos na una. Pangalawa, na hinihingi niya sa inyo, gusto niya maniwala tayo, manampalataya tayo na wala nang ibang makapagita sa atin kundi siya lang. Maniwala tayo na dahil siya yung iniregalo, siya lang yung magiging daan ng kaligtasan natin. Siya lang yung paraan para mapatawad tayo sa kasalanan natin at maiiwas tayo sa pagpunta sa impyerno at magkaroon tayo ng kasiguraduhan na sa langit tayo mamatay. Merong isang verse sa Bible, etong sinabi. Sa 1:3-16, sabi niya, sapagkat ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanya nag-iisang anak upang kung sino man sa Kanya ang maniwala, manampalataya. Pagkatapos mo na magsisi, nanampalataya ka sa Kanya, hindi ka na raw mapapahama, kundi ka na mapupunta sa impyerno, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Okay. Pangako niya na ibinibigay niya sa inyo yon. Ang tanong niya sa inyo, gusto niyo bang kunin yung regalo? Gusto niyo bang tanggapin yung regalo niya? Kung tunay niyo gustong tanggapin, ano yung dalawang hiningi niyang gawin niyo? Pagsisihan niyo yung kasalanan niyo at manampalataya kayo na siya lang makapagligtas sa inyo. Sa tingin niyo, kailan niyo balak gawin yon? Simulan na po namin yun. Kahit hindi po namin masyado magbago. Alam na, ang hinihingi ng Diyos, isang paglapit sa Kanya. Na inaamin mo na tunay ka na nagsisisi sa kasalanan mo, masama ka, at ipakita mo once and for all yung pananampalataya mo. So, alam mo, ang hinihingi lang Diyos sa'yo? Maaari ngayon, kausapin mo siya sa isip mo. Pakita mo yung tunay na pagsisi mo sa kasalanan at pananampalataya mo. Alam mo, etong nangyari. Hindi ka na pupunta sa impyerno, katatawarin ng mga kasalanan mo, dadaling ka sa langit, at yung regalo na inaalok ng Diyos, binigay niya sa inyo. Ano ang kasiguraduhan na matatanggap nyo nga yung regalo na yun kung magsisisi kayo sa kasalanan nyo at mananampalataya kayo na siya lang makapagligtas sa inyo? Okay, ano nangyari kay Diaz pagkaraan ng 3 araw na nakalibing? Nabuhay siya. Okay, yung dahilan ng pangako, buhay ngayon, kaya kayang-kayang ibigay yung pangako. Okay? So, sana pag-isipan nyo mabuti, wala nang mas importante sa regalo na inaalok sa inyo ng Diyos. Walang sinabi yung mga damit, walang sinabi yung mga gadget, kumpara dun sa kapatawaran sa kasalanan para hindi tayo mapunta sa impyerno. So, sana pag-isipan nyo mabuti. Okay? Maraming salamat. Glory to the new